honesty ng mga nandito, ang ating patakaran. Attention muna bago po. Lahat po, wag po tayo magdikdikan. Dito po muna, attention. Hawak po muna, hawak. Ang lahat ay magkakaroon ng pagkain sapagkat madami po ang nagdodonate. May mga tubig, hawak po muna, hawak. Pakiusap. Hawak muna kayo dyan, mga kapatid. Dito muna. Attention kay Eric, please. Hawanan nyo muna. Umakyat kayo sa may pavement dito sa gutter, please. Move muna tayo, move. Sa gutter tayo, gutter. Hawanan natin dyan ng konti. Yan. Para makita po ang ating mga streamers. Yun. Don't worry po. Marami tayong nilagang itlog, nilagang saging. Hindi po kayo mauubusan. So, hawak po muna dyan. Wala yata dyan ang ribulto. Nandun sa kabila, hawanan nyo muna yan. Sige na, hawan muna dyan. Walang ribulto dyan, mga kapatid. Yes. Okay. Balik tayo, balik. Buhay pa ba? Okay pa ba tayo? Okay. Ang ating mga basura ay may nagbibideo dahil akala nila nagkakalat tayo. So nananawagan tayo sa MMDA at pakiusap po pakiusap po ni Eric. Ang mga media na nandito po, vloggers man o corporate media, hindi natin sila kalaban. Hayaan niyo po silang gumawa ng kanilang trabaho. Mga manggagawa din po sila. Ang mga may-ari niyan, mga oligarko. Pero ang mga nandito na mga reporters at ang kanilang mga kamera at crew, huwag po natin silang i-bash o i-bully. Pwede ba yon? Ang mga may-ari lang, kagaya ni Martin Romualdez, na halos pinili na niya ang lahat ng media. Let us build alliances and friendly respect sa ating mga kapatid na mga nagtatrabaho sa media. Bagamat mabigat ang inyong mga eksperyensya, pero hindi po natin sila kalaban kasi may mga editor yan. Pagdating sa editor, doon ang katayan. Wala sa mga reporter, wala sa cameraman. Pagdating sa kanilang editor, doon kinakatayan ang mga balita. Hindi natin sila masisisi. They have the so-called editorial hierarchy. So paggaling sa report, pagpasok sa kanilang mga editors, doon po nangyayari ang mga biases and prejudices. Pero dito sa mga reporters, sa mga field and crew nila and cameraman, hayaan na po natin sila. Ayos! Okay na tayo. So, pakinggan natin ang... ayan, bakit hindi yan nawawala ng tao? Ano ba ang nandyan? What is there? Pagkain. Ba't itinatago nyo? Ang pagkain ay para sa lahat. Itabi nyo muna sila at then ang mga leaders ng kanilang mga grupo-grupo na nagtipon-tipon kasi sige, announcement paano natin gawin? Sige. Ang taga-distribute ng pagkain doon na side. Ulit. Move out muna dyan ang taga-distribute ng pagkain. Dali. Ang gustong makakain, makainom, dito sa kabila, sa kaliwa ni Eric. Dito. Go. Akala ko may ribulto. Yung pala may pagkain. So yung iba dito ay walang again. Hawan muna, hawan. I-move muna natin. Andyan na si Sir J.M. Morales. Nagbibigay na ng instructions. Okay. Ang mga gustong makasalamuha at makaambag dito sa ating voluntary na pagkain, sumunod po na tayo sa linya. May instruction. Sir JM, I will give you the opportunity to give... Okay, wala na. Lahat po ng mga nagdidistribute ng pagkain at tubig at nagdidistribute ng mga candy dito po. Sige, ma'am. Ang pila magmumula sa gilid ng speaker sound system. Move. Dali. Lima po. Go. Move. Hindi dito. Sa kabila. Doon sa kabila. Linya kayo. Sige, linya.
Ipagtabi ninyo ang mga independent media vloggers at ang mga cameraman ng iba pang mga network. Okay. Doon sa kabila, hindi dito ang pila. Move, please. Atras. Sige, atras pa, atras. Huwag po tayong magdiktikan, huwag magsiksikan. Atras. Move. Move. Atras pa. Atras. Ang ating pagkain ay hanggang alas 4 ng hapon. Pwede pa po yan hanggang bukas. Atras po. Tag 5-5. Senior citizen, mauna na sa pila. Go. Diyan ka sa pila sa harap, nanay. Sige, atras mo na. Atras. May darating pa po na mga 2,000. Huwag kayong magmadali. There are 2,000 plus coming over. Sige, simulan na natin para mag-move. Mga bata at matatanda, pagbigyan. Go! Okay, pagkuha, move out. Sige, go. Ma'am Karen, ikaw muna dito. At para may hangin ako magsalita mamaya. Give instructions. Si Sir J.M. Morales, medyo paus na. Atras yung iba, atras, para hindi magsiksikan po. Sige po, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opo, 5. Doon po kayo sa likod. Sa likod po. Para hindi magulo. Ayan. Huwag magdoble-doble. Pwede po tayong bumalik pag merong pa. Doon po kayo sa likod. Sunod tayo, Duterte tayo, di ba? O, doon tayo sa likod. Opo. Okay lang po. Sige po, sa likod. Mabilis naman po ang bigayan. Atras. Napakadami natin, ilan tayo? Sino ba ang nagsabing 100 lang ang mga attendees dito? Mga 2,000 plus na tayo dito. Yung iba nakatago na. Hindi tayo makita dyan. Hindi na tayo tubig. Asa kay Sara, may pag-asa. Kay Sara, may pag-asa. Narinig natin ang kanyang boses na wala na siyang mapaabot, wala na siyang mahihintay sa bangag na presidente. Dismayado na siya. Kaya nga ang kanyang inasahan, si Sara lang na ang kanyang mga hinanaing ay matutupad at magkaroon ng katuparan. Kay Sara, Kay Sara! Okay, bago natin ibigay yung sunod na isang youth leader magsalita, meron tayong kanta. Ito, with the tune of YMC, di ba? Taran. Okay, ibang lirik. Okay, tandaan nyo ito ang lirik. Marcos, umalis ka na dyan. Marcos, di ka kailangan. Marcos, salot ka ng bayan. O, maalis ka na dyan. Pang. Marcos, umalis ka na dyan. Marcos,
Pati pagkatao ni Sarah, pinagkatiwalaan kayo. Mga walang hiya kayo. Ito, palagi natin yung i-memorize ha. Marcos, umalis ka na dyan. Marcos, di ka kailangan. Marcos, salot ka ng bayan. Ayan, madali lang ba? Madali lang masaya ang mapalis sa isang bangag na ticket. Ngayon, tawagin natin ang isang kabataan na magsasalita, leader ng kabataan, magsasalita na kanyang damdamin dahil inisip niya ano pa daw ang kinabukasan ng kabataan kung patuloy ang kasakiman ng administrasyon bangag ito na walang kinikilala kung anong mabuti para sa taong bayan. Sana yan si Lum. Halika. Ito ang leader ng kabataan. Good afternoon and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat, ako ay isang tao lamang na maliit. Prangkahan ako magsalita. Pero ito yung totoo. Si Sara Duterte ang pag-asa ng bayan. Pero si Bongbong Marcos ang laso ng kabataan. Huwag na tayong magpabudol sa mga honghang at mga buhayang politiko. Ngayon, nakita niyo naman nung tinamaan ng bagyo ang Pilipinas sa Bicol. Tinanong si Presidente, anong dapat nating gawin? Aba, kumamot ang ulo ang bangag. Aba, tinanong siya kung anong dapat gawin kasi ang mga tao sa Bicol namamatay na dahil sa baha. Ngumiti lang ang bangag, anong dapat nating gawin? Kung hindi ka ba naman bangag, ikaw ang presidente pero hindi mo alam kung paano mag-solve ng community. Hindi mo alam kung paano mag-solve ng problema sa bansa. Ayun, sasabihin ng mga media, kaya lang tayo bayaran kayo eh. Hoy, media-mediahan, walang bayaran dito. Mahal namin ang pamilya Duterte. Bakit? Ayaw namin ang alik, kaya mahal namin si Duterte. Duterte, maganda siya magpatakbo ng lugar at ng ating bansa. Noong panahon ni Duterte, napakaganda, pumunta ng ibang bansa, ipagyabang na isa kang Pilipino. Pero ngayon, nakakahiya na maging isang Pilipino sapagkat meron tayong Pangulong bangag. Noong panahon ni Duterte, yang Manila Bay, puno ng basura. Dumating si Duterte, yang Manila Bay, parang sa ibang bansa na beach. Daming nakakasyal. Ngayon pumalit si Bangag, parang siya na naman ulit. Panahon ni Duterte, ang mga adik nagsitaguan. Ngayon pumalit ang adik na naman ng presidente, lahat ng adik pumalit na naman. Nangampanya si Bongbong Marcos, anong sabi niya? Pag ako ang nanalo, 25 lang ang isang kilong bigas. Naupo ang bangag. Ang bigas ngayon 60, ang siya po bumaba. Ang pangako niya, bigas ang bababa. Ngayon siya ang naupo. Bumahal ang bigas, bumaba ang siya po. Grabe naman yan. Ngayon, tignan nyo naman ang mga binoto nating Senado na mga alagad ni Presidente Marcos Bangag Jr. Kung makaimbestiga sila kay Sara Duterte, nung humihingi si Sara Duterte ng pondo, abay si Ira Ontiveros, yan si Lisa Ontiveros, kung makaimbestiga, akala mo naman ang hell. Ikaw ang tanungin namin na Lisa Ontiveros, yung kinurakot mo, yung binakaw mo, na 90 billion sa PhilHealth, saan mo pinunta? Tapos kung makaimbestiga ka, akala mo malinis ka, isa kang crocodile na malaki. Tapos yan si Tambaluslos naman, Martin Lumuantes na parang elepante. Yang laki ng tiyan mo, bawasan mo maupo ng presidente. Wala nang uupo sa inyo, kaya lang kayo naupo sa Senado at
sa presidente dahil sa kay Sara Duterte. Kung hindi lang kayo lumikit kay Sara Duterte, kahit kadawat hindi nyo makuha. Oo, wala kayong makukuha, wala kayong utang na loob. Yang tatay ni Marcos na si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, namatay ang tatay mo, hindi nila naibig kasi ayaw ng taong bayan. Dumating si Duterte sa pagkapangulo, ipinalibing ang tatay mong bangka. Ngayon, ikaw ay dumikit kay Sara Duterte, nanalo ka dahil sa kawalang niyan mo at wala kang utang na loob. Nung naupo ka, in-record mo ang pamilya Duterte. Ngayon, lahat ng anti-Duterte, alam mo na ang galing yan. Ibig sabihin, adik yan. Pag ang tao galit sa kay Duterte,